Tayo ng isang linggong paksa dito po sa month of January 2021. At ngayon po ay patuloy pa rin tayo sa ating pagsisikap na maihatid pa rin sa ating mga minamahal na mga kapatiran ang mga pahatid balita ng Diyos na siya namang bumubusog sa mga kaluluwa ng ating mga kapatid. Bumabati po ako sa ating lahat ng congratulations sa matagumpay na pagdaraos natin ng ating taunang pasasalamat sa kaparaanan na umaayon sa kung ano po yung ating napag-usapan. Tunay po na ang lahat ng mga bagay ay naihahanap natin ng matagumpay na mga kaparaanan. Kaya ako po ay bumabati sa inyo muli ng congratulations sa lahat po ng ating mga naipakitang mga pagsisikap. Ngayon po ay patuloy pa rin tayo sa ating mga hangarin na mag-aral pa rin tayo ng marami pang mga paksa, mga aralin ng Diyos na ating pong sinisikap na kinakailangan maihatid sa kaalaman ng mga kapatiran dito po sa panibagong pagharap natin sa panibagong taon na ipinagkaloob, ipinahihiram ng Diyos sa atin. Pagsisimula ng bago nating pakikibaka sa hamon ng buhay, lalong-lalo na sa mga kasalukuyang nagaganap na ang problema po ng ating pamayanan may kaugnayan sa bagay na nagiging pangamba sa ating kalusugan ay nandiyan pa rin. Balit unti-unti nating natututuhan ang mga angkop na mga kaparaanan kung paano tayo lubos pa rin makapagpaparating sa Diyos ng ating mga pagpuri, mga pasasalamat at mga pananambahan. Kaugnay po ng mga nagdaan nating mga aralin, nung pong pasalamat, ang tema ng ating paksa, katulad ng ating naalalang ibinahagi sa lahat ng kapatiran, may kinalaman sa mga salitang katulad ng aking babanggitin, yung pong mamahagi, magpakatibay o magpakatumibay. Yan po yung ating formula. Yan ang bahagi ng bandila na ating winawagayway noong paman at hanggang sa kasalukuyan. Ito ang formula na ating gagamitin pa rin upang sa kabila ng lahat ng mga suliranin pa at mga pangambang nagkaalat pa rin sa ating kapaligiran. Ito lamang ang tanging kaparaanan na mapanatili natin ang kaayusan sa gitna ng bayan ng Diyos. Kung atin ding maalala, ang una nating paksa na ginampanan pa rin dito sa taong 2021 sa first week po ng January, nung lampong isang linggo, may kinalaman sa kung ano ang magiging kalagayan ng mga kapatiran sa kabila ng katotohanan na ang pangasiwaan o ang mismong iglesia ay hindi makaiiwas na kakitaan pa rin ng mga puna o ng ano pa mang mga kapintasan na ito na may magmumula sa ibang tao na ating pong nilalagyan ng abang na mga kagamutan ng lahat ng mga bagay. Na tayo po ngayon sa panahong kasalukuyan ay itinuturo natin sa mga kapatiran. Laman ng lahat ng diwa ng ating mga paksa. Yung pagiging matatag, yung pagkakaroon ng panahon sa pagbabahagi, at yung pagiging matibay. Talaga pong sabi nga po nung nakaraang aking pagtuturo nitong Sunday, sa takbo ng isip ng mga tao, talaga pong walang makikitang perpektong relihiyon na kaagad-agad ay mamahalin, iibigin at sasamahan ng mga tao. Maging tayo man ay kinakikitaan din nila ng mga kapintasan o ng ano pa mang mga bagay na sukat na magiging katitisuran sa ibang tao. At yan po ang ating inaalagaan ngayon na ating pong ibinabahagi sa lahat ng kapatiran na maging handa tayo. Tunay naman ang iglesia ay kapag
o ano pa mang mga bagay kapag hinanapan mo talaga ng bagay na kapintasan lagit-lagi nang merong makikita. Subalit sa kabila nito, tinuturo natin sa ating mga kapatid na maging matibay, mamalagi, at ipamahagi ang mga mabubuting balita na ating tinatanggap. Sa katotohanan, itong mga nagdaang araw, may mga dumarating sa ating mga pagbabalita, mga komento sa Facebook. Alam niyo po, nanggagaling yan sa mga masisigasig ng mga kaibayo natin sa pananampalataya. Hindi po nawawala yan Yung talagang, sabi nga ng kasabihan pagka ikaw ay puno na hitik ng bunga, ay laging merong bumabato. Dito lamang nakaraang linggo, sa bagay hindi ko naman po iniintindi na yan. At isa nga po yan sa bahagi ng ating pinaksa noong nakaraang linggo. Na normal yung may mga maririnig ka mga kapintasan. At ang ating formula tinuturo sa kapatid mas mainam pang wag nang intindihin sapagkat hindi mo naman pag ang isip ng tao ay talaga sira na. Kahit yan ay kaibigan mo, pag nakita mo talagang wala nang pag-asa, mas mainam pa manahimik na lang at wag nang pansinin. Meron daw pong nakapanood ng ating paksa nung nakaraang linggo na kung saan ay natutukan yung sinasabing yung talata po nating pangalawang talata nang nakalagay doon mismo sa pahina ng Biblia, ang mangmang ay manatiling mangmang. So doon po na-focus. Ang nakatutuwa roon, kung bakit doon pa lang masasabi mong talagang wala sa katinuan ang isip nung nagkokomento. Bakit daw sa loob ng iglesia, dito po sa iglesia ang ating kinaroroonan, bakit daw tayo nagtuturo na ang mangmang ay manatiling mangmang? Yun daw taliwas sa kagustuhan ng Diyos. Ang binasa po natin talata ng Biblia. At kung panonorin niyo po, re-reviewin niyo ang aking pagtuturo at maging kayo man ay itinuro niyo yan. May pinagdaanan tayong kaparaanan na iyon ay sinabi ng Diyos sa mga taong wala na pag-asa. Kung ikaw ay mangmang at sa iyong palagay wala nang pagkakataong baguhin pa yung sarili mo, mainam pa manatili kang mangmang. Subalit hindi po yan ang utos. Na lahat ng mangmang turuang manatiling mangmang. Yan po ang mga halimbawa, mga example na ang marami sa mga tao, mga agresibo, mga nagpapakunwaring marurunong, subalit doon pa lang sa pananalita, makikita mong kahit tutukan mo siya o paglaanan mo siya ng isang buong maghapon o 2 oras sa pakikipagtulig saan, wala alaring mararating So, umpisa pa lang ng pananalita ng mga tao, pag nahalata mo ng tanga, ay mainam pa magkatikot ka na lang, magsibak-sibak ka na lang ng kawayan at gumawa ka ng pugad ng manok. Kaysa pagtsagaan mong kausapin ang mga taong wala nang kapag-asa na tumino pa. Sa kanila nagaganap yung ang mangmang ay manatiling mangmang. Sabi daw maling-mali daw yung mga aral sa atin. So, nagaganap po yung bahagi ng paksang tinalakay natin ng linggo na may mga dumarating na mga pag-uusig, mga kapintasan. Kung iyan bibigyan ng espesyal na atensyon ng mga kapatiran, maaaring matisod, maaaring humaba lang usapan, wala rin namang mararating so on and so forth. So tayo po ngayon, ibinabalik natin ang ating mga magagandang diwa, ang ating mga pangarap na sa loob po ng panibagong isang taon na ating pong kakaharapin. Isa po ito sa ating pangarap, sa ating misyon, sa ating vision na lalo pang mapatatag ang kalagayan ng ating mga kapatid. Outside na po doon sa mga ganong mga bagay. Sanayin natin ang ating mga kapatid na kung hindi tayo maintindihan ng iba, kung wala kang mahikayat na iba, ang mahalin natin at pakatatagay natin, mamalagi tayo sa kung sino tayo at saan tayo naroroon. Hindi na natin, bagaman tayo laging handa sa mga batikos, at hanggang sa umabot man ang mga pagtutulig saan, handa tayo dyan kung sila yung pupunta sa atin. Pero kung tayo pa dadayo,
Wala naman ding mapapala tayo dyan. Ngayon ay new normal. Ang ating pagyamanin ngayon, ang katatagan, at ang pagiging matibay at pamamalagi ng ating mga kapatid. Kaya yan po yung ating paksa na aking pong bibigyan daan. Magandang hapon po muli sa lahat. At narito po ang pamagat ng ating paksa, ang sigaw ng kapatiran sa bansa ng Diyos na IDBCJ, mamalagi, mamahagi, magpakatumibay. Sabi nga po ng kapatid Narante ay mamalagi, mamahagi, magpakatibay, proud to be IDB. O yan po, ang masarap na samyo ng mga bukang bibig, mga bunga ng mga labi ng nagpapahayag ng mabubuting mga katwiran. Yan ang ating pinapangarap na maging prinsipyo ng lahat po ng mga kapatiran, magmumula po sa ating lahat, na ating pong yayakapin sa buong taon na ito, at habang tayo pinahihiram pa ng Diyos ng ating mga panahon at ng ating mga kalakasan. So ito po ay ating pahapyaw na pag-aaralan. Isa sa diwa na ating po natatandaan ika nga hindi mahirap daw turuan yung talaga nakakaunawa Walang mahabang sabi sa taong madaling umintindi. So ngayon po ang ating unang tanong, anong uri ng pagkakapatiran ba ang yumayakap sa bawat kaanib sa loob ng bansa ng Diyos? Kinakailangan makilala nating mga kapatid. Kung dadaanin sa mga komparasyon, maraming mga bagay ang ikapanlulo mo ng kapatid. Hindi tayo maaaring ikumpara sa mga relihiyong mga sikat. Marami. May isa pa palang komento na ating narinig. Kaya ko lang po sinasabi, hindi sapagkat hindi ito nagpapasakit ng aking bumbunan o tila bagay sasabihin ito'y aking inaalumana o inaalaala, kundi ini-example ko lang po ito na hanggang sa mga panahong ito, marami pa talaga mga taong hindi tumitino. Isa sa mga kini-question ngayon na routinary, balik-balik lang naman yung mga tanong Bagay, bata yung nagtatanong, mga nasa age 20 plus. Pinipintasan tayo na bakit daw tayo hindi pa miyembro po ng dating daan, kaibigan ng isa nating kapatiran. Binubutasan tayo na ba't daw tayo ay hindi nakapagtuturo, wala daw tayong mga lokal sa iba't ibang mga bansa. So yan po ang kanilang mga pang-Armalite Yan yung kanilang mga pang-uusig. So ka-message si Brad Brian, maganda naman yung sagot ni Brad Brian, sabi niya huwag mo na lang intindihin. Kasi pupuhunanan mo ng paliwanag, ang daming talata ang gagamitin mo ron. Ang layo ni naman niya umusig, tumuligsa, kahit naman bigyan mo yan ng malinaw na paliwanag, ala din naman patutunguhan na yun. Diba? Ang intindihin mo lang nila, ang dami nilang saring sabi-sabi. Paliwanag mo na nila na tama yung dating daan over doon sa bagong daan. Doon pa lang, hindi ba? So, pinagmamalaki nilang sila daw maraming lokal sa iba't ibang mga bansa. I-search mo naman din kahit sa YouTube, kahit sa Google mo, hanapin mga lokal nila, puro Pilipinong laya lang din, puro Pilipinong mga nasa ibang bansaran lang din ang mga miyembro nila. Kapag pinauwi mo lahat yung mga miyembro na yun, sa Pilipinas din napunta nun. Diba? Kung ang pagbabatayan ng tao, kinakailangan ka makarating na iba't ibang mga bansa para masabing bago ka mamatay, nakaganap ka sa utos. Bakit si Pablo ba? Ang Panginoong Jesucristo ba nakarating kahit sa Mindoro? Nakarating ba sa Mindanao ang Panginoong Jesucristo? Nakarating ba siya sa Japan? Kristo na yun. Diba? Si Apostol Pablo ba, kailan man nabalita ang nakarating man lang na Amerika? ng Peru. Diba? Kasi ang ating tinuturo dyan, kung saan ka naroon, doon ka nagsisimula, at kinapos ang panahon mo, kinapos ang buhay mo, at hindi ka, bagaman laman ang ating mga pangarap, someday makarating din tayo sa Czechoslovakia, sa Mississippi. Pangarap natin yan. Pero hindi mo aapurahin
na wala ka pang kakayahan, ay makararating ka doon. Yan yung mga bagay na pag pinaliwanag mo sa kalaban, pagtatawanan ka. Ngayon, yan ay mga bahagi ng mga pagtuturo na kinakailangan din nating pahapyaw na naituturo sa mga kapatid. Baka sila'y nakaririnig din ng mga ganong kapintasan. Mainam po yung sa mga pahapyaw na mga bahagi ng mga paksay na ibabahagi natin na hindi sukatan. Na tayo mga mangaral ay kinakailangan ni bago mamatay malibot natin ang buong sanlibutan. Batas po sa Biblia, ituro ninyo sa buong sanlibutan, pero hindi ito nakareferido sa isang set or group of people lamang o sa isang panahon lamang. Ito'y gagampanan, malay natin, sa susunod na mga 5 milyon taon pa, matapos yan. Diyos ang nagpapasibol, Diyos ang gumaganap. So, alam po natin lahat yan. At yan ay mga luma na rin mga pagpapaliwanag. Na kailangan din naman natin matanggap na marami na rin bagong mga kapatiran ngayon. Mas marami ngayon ng mga kabataan na bagamat ito nga ay alam na dati na nating alam yung mga paliwanag at sagot dito, mahalaga din na i-inject din natin sa mga kabataan. At pinasimulan nga natin anong linggo, mga kapatid, ano man ang marinig niyong kapintasan, just stay put, relax. Hindi tayo tatagal ng ganito nang hindi malinaw ang ating pinagsasama-sama. So ngayon, balik tayo dun sa pamagat ng paksa. Magiging sigaw ng mga kapatiran sa bansa ng Diyos na IDBCJ, yung pong mamalagi, mamahagi, magpakatumibay, kung ano man po ang mga nakaakibat na mga kapaliwanagan, mga malilinaw at masustansyang mga gabay na magmumula po sa pahina ng banal na kasulatan. Ito po ating uungkatin, alamin sa tulong ng ating mga nilikom na mga talatang pinagsama-sama natin upang makabuo tayo ng maliwanag na aralin sa pagkakataong ito. Anong uri ng pagkakapatiran? Umasa po tayo dito sa 133.1 ng Aklat ng Awit. Bilang pagpapasimula, basahin po natin. Masdanin niyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na nagsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Alam po natin kahit noong paman, ang the best formula, susi, kaparaanan, para matanaw ng Diyos ang mabuting antas ng katayuan ng kanyang bayan, napakahalaga yung nagsisitahang magkakasama sa pagkakaisa. Mga magkakapatid na nagkakaisa. Although marami pong paliwanag din yan, tinatawag na pagkakaisa na yan. Diyan alam natin yan. Papasok dyan yung mga issue tungkol sa eleksyon, mga botohan. Ang INC anya ay nagkakaisa kung sino ituro. Alam na natin yung mga batak na tayo sa ganyan mga paliwanag. So, we have our own way of explanation. Tuturo natin sa ating mga kapatiran, ano pa man ang nagaganap sa paligid, mahalaga na makita ng Diyos yung pagkakaisa ng mga magkakapatid. Katulad po natin ngayon na bagaman tayo po unti-unting lumalakad, bagaman tayo na napasentro pa sa panahon ng mga panganib, parang yung gobyerno din po natin, din ba magsasabi, sa magandang layunin ng ating Pangulo ngayon, dinatnan siya sa kanyang dumating yung maraming problema. Yung una yung Marawi Seeds, yung giyera sa Marawi. So, dapat sana ay nakagawa siya ng marami pang magagandang mga proyekto. Naabala siya ng Marawi. Ngayon naman na yung COVID, almost lampas ng 1 taon. Pumasok na sa kanyang termino na 6 na taon. So, ganyan lang ang buhay Balit, bagaman na ang ating paglalakad sa ating paraan ng pamumuhay, nakakasagupa tayo ng mga pangilang-ilang mga problema. Ganyan din tayo sa loob ng bayan ng Diyos. Kinakikitaan pa rin ng tamis ng pagkakaisa, anuman ang mga dumadalaw ng mga kapanganiban o sabihin nating mga pagsubok, marahil. Tinitingnan ng Diyos ang katatagan ng mga kapatiran. Pinakamabuti at pinakamaganda na nakikita pa rin yung pagkakaisa. Saan po ba nagkakaisa ang mga kapatiran? Pakinggan naman natin ang pahayag dito naman sa Efeso 4:16. Gaya na sinasabi na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat
na mabuti at nagkakalakip sa pamamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ito ring talata na ito ay malaon na rin panahong ating pong laging naipapahayag sa mga kapatiran na kung saan ginamit na halimbawa ng banal na kasulatan kapag ang pinag-uusapan ay pagkakaisa. Pinaka the best example dyan ay yung piyesa ng ating mga katawan. Iba-iba ang function, iba-iba ang pagkakadesign ng Diyos. Subalit lahat ng vital parts ng ating pangatawan ay mayroong mahalagang papel upang maingatan niya yung kalusugan ng buong katawan. Paa, kamay, mata, lalong-lalo na yung mga vital organs natin sa loob ng tiyan na hindi natin halos buong panahon hindi mo nakikita yung nilalaman ng ating katawan. Pero yan ay maayos na nililok at ipinlano ng Diyos kung ano-ano ang mga function o mga gawain ng ating mga piyesa ng mga katawan na ipinakita ng Diyos kung paano siya kagaling na nagplano. Binalangkas niya pagiging mabuting ng katayuan ng ating mga katawan na mayroon nga naman tayong iba't ibang mga function pero hindi nagkokontrahan, hindi naglalabanan. Bawat isa ay mayroong layunin na makatulong sa lalo pang ikalalaki ng katawan. And all of those things, nagaganap po yan dahilan sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig na nagmula sa Diyos, nagaganap na maging ang ating mga piyesa ng katawan ay nag-iibigan sa isa't isa, nagtutulungan. Kaya pag mayroong isang sangkap na may problema, talagang nagkakaroon ng komplikasyon. Almost in some other parts of the organs of the body, naapektuhan yung iba. Kaya totoo po na kung ang iglesia ay maihahalin tulad sa ibang bagay, the best example po yung katawan ng tao. Na ganyan din tayo mga kapatiran, kinakailangan hindi mahati, hindi magkakaroon ng pagkakabahagi, sa halip ay tumulad sa isang maayos na pangangatawan na nagtutulungan ang bawat sangkap. Sa ganyang paraan, ang ating pagkakapatiran, ang iglesia, ang itinindig ng Diyos na ating pinagsasama-samahan, talagang masasabi po natin, yan ang nakalulugod na iglesia na pinananahanan ng ating Panginoong Diyos. Mababasa yan dito po sa 2 Korintos 6:16. At anong pakikipagkaisa meron ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Wala nga naman. Ibig sabihin, kapag ikaw ay bahagi ng templo ng Diyos, never na ikaw ay meron kang impluensya, meron kang contribution sa tinatawag ng mga pagsamba sa Diyos-Diyusan. Kaya wala tayo niyan. Nire-remind natin ang ating mga kapatiran, pag sinabing Diyos-Diyusan, hindi lang yan yung mga poon, hindi lang yan yung Baal, hindi lang yan yung mga imahe ng mga hindi gumagalaw, kundi sinasabing Diyos-Diyusan, anumang bagay na ipinapalit mo sa Diyos. Ang katamaran ng tao ay isang Diyos-Diyusan. Kapag ikaw ay tinamad sa mamba, tinamad ka maglingkod, pinalitan mo ng katamaran ang pagsamba sa Diyos, yung katamaran mo na yun mismo, yun ay tinatawag na Diyos-Diyusan, sapagkat yun na mahalaga sa iyo. Mga ganyan pong mga bagay. So, walang pakikipagkaisa tayo sa ganong mga hindi mabubuting mga gawain. Una-una sa Diyos-Diyusan. Kapag tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila. May pangako ang Diyos na makikipanahanan siya. Titira siyang kasama ng kanya mga lingkod. Kapag ang nakikita niya ay gawaing mabuti. Mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Makikita niyo dito yung malalim at mayamang nilalaman ng talata na hindi ko mo ang daigdig ay binubuo ng napakarami ng mga taong nabuhay. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao, lahat ng lugar, lahat ng grupo ay tinuturing ng niyang kanyang bayan. It so happened na maraming siyang pinayagang mabuhay, pero sa kabila noon, siya'y pumipili. Siya'y naliligayahan, nalulugod na makisama, makipamahay, manahan,
doon sa pagkakaisa at pag-ibig na nahahayag sa kalagitnaan ng mga kapatiran na nag-iibigan. Yan ang manang kainaman kapag kakunti lang eh. Halos kilala natin lahat natin mga kapatiran. Eh kung bilyon tayo, milyon, magkakaroon ng somewhat mga disadvantages. Kasi nakagalit mo na pala, hindi mo alam kapatid mo. Ayan eh, isa sa palatandaan, maaaring isa sa dahilan. Hindi maaari, kundi isa yan sa dahilan kung bakit nga tayo hindi minamarapat ng Diyos na dumami pa eh. Baka pag dumami, lalo lang magkaroon ng lakas ng loob na kakitaan tayo ng mga kapintasan. So lahat po na nagaganap sa atin ngayon, ituring natin na sapagkat Diyos ang ating tagabalangkas, siyang gumawa sa atin mula ating mga puyo hanggang ating talampakan at ang ating mga pinagsasama-samahang mga aralin ni galing po sa Diyos. Tinuturo dito kung tayo lalakad ng maayos, umumuhay tayo ng maayos, hihiwalay tayo sa mga ayaw ng Diyos, nangangako naman ng Diyos na siya'y mananahan na kasama natin at tayo ituturing na bayan. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, bakit ang isa sa mga matitibay na prinsipyo ng mga lingkod ng Diyos ay ang pamamalagi? Pagiging laging alerto, laging kasama sa bilang, hindi kinakikitaan ng mga panlulupaypay. Yan po yung tinatawag na kapatid na namamalagi sa paglilingkod. Meron po bang pahayag ang Biblia tungkol dito? Basahin natin Awit 102:28. Pakinggan natin. Ang mga anak ng iyong mga lingkod ay nangamamalagi at ang kanilang binhi ay matatatag sa harap mo. Yung lingkod, tayo mga magulang, yung anak. Kahit na maliliit pa yung mga anak, we are talking about the future, yung ating mga yung magiging kahinatnan ng mga anak. Talagang nakikita na mga bata pa inihahanda na. So isa po yan sa ating responsibilidad. Ito'y pahayag na may pagtuturo na upang makita ng Diyos sa bawat salit-saling lahi, makita yung matatag na mga binhi, matatag na mga lingkod na lumalaging nasa harap ng Diyos. Yan po'y ang may responsibilidad niyan ay tayong mga lingkod na nagkakaanak. Yan po yung sinasabi natin, yan ang one of the centers ng ating mga vision. Sabi ko nga po sa ilan kong mga pagtuturo, di bali nang kung hindi mo mapaniwala na santaon mo ng kadiskusyon ng iyong kumpare, ang iyong mga kasamahan sa trabaho, ang iyong mga kabarangay, kahit paano gawin naman turo, hindi naman nakikinig, tayo mga lingkod, ang tutukan muna natin ngayon yung ating mga anak. Baka sa kagustuhan nating makapag-convert ng maraming tao, napapabayaan natin yung ating sarili. Lagit-lagi kong ipinapaalala sa atin, 20 years from now, kung ang mga anak ay hindi mawawala, mas dadami tayo na higit pa sa 3 doble siguro, hanggang 5 doble. At ngayon po nakikita natin ang ating katatagan, ang pagkakaisa, ang pag-ibig, ay talaga namang kitang-kita. Hintayin niyo po ang bunga ng mga kagandahang loob ng ating mga kapatiran. Mga ilang araw pa po, pag naayos po natin ang ating accounting, marami po tayo mga regalo ngayon dumarating. Talaga pong mapalad tayo at marami mga kapatid ang nagmamahal sa atin. Pinapanood po namin ang inyong mga larawan at videos. Ay mga mangaral po ngayon ay talagang pandigma. Merong si kapatid na Bokay, akala ko senador. Akala ko si Senator Jaworski. Nang tumindig naman ang kapatid na Robert, kapatid na Rante, kasama si kapatid na Felisa, akala ko mga representative ng ibang bansa. Talagang ibang tingnan kapag tayo nakapang araw-araw. Ang tawag ko po pang araw-araw. Yan po yung mga dulot ng pagmamahal ng ating mga nagkakaisang mga kapatid, sapagkat katutubo na ang kanilang mga pamamalagi. Kaya mahalaga po yung namamalagi sa pagkakaisa sa pamamagitan ng
pag-ibig. Katulad nga po na sinasabi dito sa Kawikaan 2:21 hanggang 22, dalawin po natin, sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain at ang sakdal ay mamamalagi roon. Yun din yun, yung matuwid na yun na tumatahan. Kung sinabing tumatahan, hindi ka bumibisita lang. Hindi ka one day stay lang. Kung sinabing nananahan, doon ka na lumalagi. Bahagi na ng iyong pang-araw-araw na pamumuhay, yung pagiging matuwid. Kaya tinatawag na yung matuwid din na yun yung sakdal na namamalagi. Kaya tayo ay pinapangarap po ng pangasiwaan na pangarap natin na makakreate tayo, makabuo tayo ng mga kapatiran sa ating sinasasakupan, sa ating mga inaalaga ang mga kapatiran, na maganap po sa kanila yung katuwiran, pagiging matuwid, pagiging sakdal. Although yung salitang sakdal, mahirap sa actuality yan eh. Inisip mo sakdal, 100%, 98%. Yan yung talagang pinagsisikapan na makakamit ng tao. Pero sabihin na natin ng totoo, na medyo mahirap abutin yan eh. Pero lumampas ka lang sa pagkamalahininga. Yung ang grade mo yung talagang pasadong lampas ka doon sa pagiging masama, maganda na yun. Unti-unti yun nagiging sakdal na. Yan kasi vision yan eh, pangarap yan na lahat tayo maging sakdal. Pero ang Diyos ay mapagmahal, maging 85 ka lang, 87, okay na yun eh. Yun ang talagang kasakdalan na eh. Hindi na mapipili, pero at least nakita natin sa kabila ng mga nagaganap ng anumang mga pagsubok sa buhay, ang ating mga kapatiran lumalagi na matuwid na sa lupain ng Diyos. Ngunit ang masama ay mahiwalay sa lupain. Yan ang nangyari sa mga anak na ng lulupay, number ng iba, wala perfect planning, bunga ng moderasyon, lalo na kapag ang ating mga anak ay nakatapos ng mataas na antas ng pag-aaral, maraming mga bagong nila nalalaman yan eh. Minsan eh, ang dinidibate na yan ng mga magulang. Kapag ng mga bata pa yan eh, kayang-kaya mo pa yan. Kapag nagsilaki na, marami nang alam eh. Kadalasan binabati ko siya yung nalalaman ng magulang sa maraming mga anak ang nagiging mas magaling pa sa magulang. Those are the reason kung bakit maraming mga anak ang nawawala. Eh, nasa pahayag naman po yan kapag ka talagang nalinya sa kasamaan, nahiwalay talaga. Kaya natin pinag-aaralan, pwede natin gawa ng paraan. Bata pa lang, aralan, ituro sa bata, kahalagahan, alisin ang mga malalalim na tanong na maaaring nagiging sagwil sa kanila. At tayo pinaniniwala na kung sama-sama nating sisikapin na ingatan ang ating mga anak, eh hindi magaganap po itong mahiwalay pa sa lupain. Sila'y nagsisigawang may karayaan ay mga bubunot. Meron talaga pong hindi mawawala yung militaw na mga pasaway. Sa dami na lumakad na, diba, marami tayong mga kabataan na wala. O, hindi lang kabataan, may mga katandaan din na wala. Eh ngayon, hanggang na natin, naganap na yun eh. Hindi natin maibabal ang nakaraan. Subalit, lagi tayong may kinabukasan, lagi tayong may ngayon na hinaharap. Bilang ang tungkulin natin ay mga lagi. Patunayan natin sa pamamagitan ng ating mga kaparaanan na kaya nating maingatan sila. Maituro natin kung paano maging mapagkaisa, kung paano maging matibay na namamalagi sa loob ng bayan Diyos. Na ang bawat isa ay nagtatalay ng pangako kay Kristo ng kanilang pagiging matibay, pamamalagi, at gayon din yung ideya ng pamamahagi, yung sharing. Hindi sapat yung aariin lang natin na pang atin lang yung ating nalalaman. Maganda yan na ibabahagi natin. Kung kayang bahagi sa ibang tao, lalong maganda, pero unahin natin yung ating mga pamilya. Narito ang sinasabi dito po sa Juan 15:9, balik sa siya. Kung paano iniibig ako ng Ama,
ay ginamang iniibig ko kayo. Mag-ibig. Balik po sa 7. Kung kayo magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko magsisipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So yung batas po talaga mayroong tinatawag na sa English ay prerequisite. May mga kondisyon, may mga pangyayaring talagang hindi ka makawawala doon sa kondisyon eh. Gusto niyo ng katugunan sa inyong mga kahilingan, therefore ito gawin niyo. Hindi binibigay ng napakabilis, hindi binibigay ng napakatamis, na basta hiniling mo ay ipagkakaloob. Laging may panuntunan, may pamantayan na kinakailangan sundin at lakaran ng ang tao, yung pananatili. Ay totoo naman eh, kung ikaw ang Diyos eh, nasa maloob mo talaga. Kapag yung anak mong binibiyayaan mo ng buhay at kalakasan at lahat ng mabuting bagay, tapos hindi ka pa nakikilala, ayan ang nagiging sakit ng kalikasan, ng pamayanan. Ang mga tao, pag tumatanggap ng mabuti mula sa Diyos, ang pinasasalamatan ay ibang Diyos. Yan ay maituturo natin ng bahagi na unti-unti sa ating mga anak. At mga ilang panahon pa, makikita natin ang lalo pang mga matatatag na kalagayan. Hindi lamang ng bawat isa, kundi ng buong bayan ng Diyos. Ang buong bayan ng Diyos ay nangangako ng pagsisipanatili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ngayon, sa susunod na mga tanong, ano pa ang tungkulin ng bawat lingkod ng Diyos alang-alang sa pangunahing kautosang pag-ibig? Bukod po dun sa pananatili, ano pa bang nagagawa ng pag-ibig na bahagi pa rin ang hinahanap ng ating Diyos Ama sa bawat isa sa atin? Lucas 4:18, pakinggan natin. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. So, ang key word dito ay yung pangangaral ng mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita. Mga kagamutan po ito sa mga tinataglay na suliranin ng tao. Yung mga nakakulong pa hanggang ngayon sa maling mga paniniwala, yan po'y ililigtas at pawawalan mula sa madilim na kalagayan sa pamamagitan ng sharing, ng pagtuturo natin ng ating mga matatatag na bahagi ng ating mga doktrina. Sa ngayon ay nanonood kami ng isang labanan sa YouTube. Talagang hindi magkaamaya, para mga pusa at aso na hindi magkaintindihan. Mga bata pa, isa'y bakla, isa'y dalawang hibla na lang yung sira na ulo. Ang pinag-uusapan ay ang katayuan ng kalagayan ng ating Panginoong Kristo, kung ilan daw ang tunay na Diyos. Yung topic na yan, mga kapatid, ay pinaglumaan na yan. Kumbaga parang medyas na butas na sa atin yan eh. 1950s pa, alam na natin ang mga kalagayan yan. Hanggang sa ngayon ay lalo na yung mga bagong agresibong sumisilang na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Akala nila ngayon lang yung topic. Hindi nila alam mga pinaglumaan ng kasaysayan ng panahon pa ni Francisco Balagtas eh. Ganyan na yung pinag-uusapan na hindi matanggap ng Iglesia ni Cristo na si Cristo ay Diyos. Kapagkat si Cristo nga naman, may kamay, may buto, may laman, tao. So, hindi naman papayag ang ibang bahagi. Ang pagtakahan natin, bakit ang Biblia na buo, nabubuksan, nasasara, na hindi pinagkagalitan yan. Hindi itinurong pagkagalitan nyo yan. Yung katayuan ni Kristo. Kasi kung yan ay big deal, magkakaroon yan ng malinaw na pagtuturo. Huwag kayong magkakagalit sa kalagayan ni Kristo. Si Kristo'y berbo na kinailangan gumamit ng katawan ng tao, kaya naging tao. Hindi na kailangan isa-isa-ipan ng ganun eh. Pero nakita mo't panatag ang Biblia. Ang mga pinagdaan ng tauhan ay naging panatag. Kaya tayo panatag sapagkat naunawaan natin yan. Meron tayong dakilang unawa, natutuhan natin, at saka aralin po natin. Nakita ninyo. Noong panahon ng Lumang Tipan,
Yung Diyos Ama tinatawag na Panginoon. Yung kasing salitang Panginoon, Panginoon ay ni Abraham, Panginoon Ama, Panginoong Diyos, sa lumang tipan, gumagamit ng salitang Panginoon, yung Diyos Ama. Hindi pa bumababa Kristo nun. Pero mapapansin po ninyo, paglipat ng bagong tipan, yung salitang Panginoon na siyang salitang kumakatawan sa pagiging puno at leader at mataas na antas ng katayuan, ginagamit yung Panginoon upang ipakita ang mas mataas na kalagayan. Ipansinin po ninyo sa bagong tipan, kung mga pumunta na ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa, ang Kristo, sa tuwing binabanggit, may salitang Panginoon sa unahan. Mayroong sinasabi na hinubad niya ito, yung pagiging Diyos. Pero wala nga ding direktang mababasa ka na si Kristo'y Diyos. Ang nangyayari, tayo nagre-research, inuungkat-ungkat natin para lang pagbigyan itong mga nagugutom na kaalaman ng mga kaibay sa pananampalataya. Para lang sila mas lalo pang mabuisit, tayo naman ay naghahanap. Pero kung hindi natin iintindihin yun, panatag tayo. Na ang Diyos ang may siyang Diyos, ang Kristong anak, tinatawag na Panginoon, binigyan ng ranggo ng Diyos, bilang kernel, hindi ka pa Brigadier General, ikaw ay Panginoon. Kaya mapapansin natin, pag ginamit ang pangalan sa Kristo, ang tawag ay Panginoon. Yung tao, tayo yung mga layman, tayo yung mas mababa kaya tayo tao. Hindi ubrang tawaging tao si Kristo, sapagkat siya kaya nga siya nilalagyan ng Panginoon. So doon tayo na-settle. Panatag tayo doon. Ang intindihin natin kung paano tayo maliligtas, kung ano mga tungkulin natin, ano mga batas. Although itinurong kumilala, dapat makilala natin kung sino yung mga irerespeto natin. Sapat na yung mga pahayag sa Biblia. Ang makapangyarihan Diyos pala ay ang Diyos Ama, ang Kristo ay kasangkapan ng Diyos sa pagliligtas. Sa lahat ng bahagi ng mga pagtuturi, tinatawag siyang Panginoon, Panginoong Jesucristo. Maligayahan na tayo dun. Sapagkat hindi nga siya maaaring tawaging tao, sapagkat ang puso na ng tao ay laging masama ang iniisip. Mula pagkabata ay masama ang iniisip ng tao. So hindi pa pwedeng iangkop mo yan sa ating Panginoong Jesucristo. Tinuturo naman ang mga pagbabaybay ng mga pahina ng banal na kasulatan, si Kristo above doon sa degree ng pagiging tao sapagkat siya ay Panginoon. Ngayon, kung mag-entertain ka pa ng mga pagdududa ng iba, magtatawa, ilan hega ang Diyos nyo? Mga ganun bagay Babaga lang ang usad natin. Sapagkat ng mga taong nakalinya sa mga ganang makakulit na kahit turuan mo ng turuan, hindi naman matututo. Kahit 10 taon mong turuan, hindi mo mahihikayat. Sapagkat sila nakadesenyo sa ganong mga kabalbalan. So tayo, mag-focus tayo ng panatag na pamamahagi, bakit ba hindi? Mayroong mga taong deserving na bahaginan mo, yung mga magaling umintindi. Pero sa simula pa lang ng tao at kausap mo, na malikot kausap, hindi tumatanggap, mas mainam pa magsuga ka na lang ng kalabaw. Ay yung pamamahagi, huwag kayong malungkot kung yung kaibigan nyo hindi mo mabahaginan, ay tumanggap. Hindi sila nakadesign doon. Ang diligin natin ay yung sarili mong pananim. Masarap mag-alaga ng sarili mong gulayan. Kaysa magdidilig ka, magbamahagi ka ng pataba sa ibang gulayan. Pero part din ng ating idea yun. Bakit ba? Kung meron naman ding matitinong gulay sa iba na pumapayag na malagyan mo ng sarili mong pataba. Hindi pa ba? Alam natin yan. Huwag natin pababayaan ang una mong babahagi ng kapatid, sarili mong sambahayan. Ngayon, sa ating bahagi ng ating mga mahalagang paksa, bakit ba kinakailangan ipamahagi natin yung ating nalalaman? Tayo mga mangaral na, alam ko, sabik na sabik din tayo magturo na dahil most of the time tayo po online at may mga mangaral na nagtuturo din sa kanilang mga kapilya at alam ko po kayo masigla lahat
nagamit na naman natin yung ating skill sa pagtuturo ng pasalamat. Nagkaroon tayo ng pang-lokal na face-to-face na pagtuturo. Alam ko pong kayo sabik na sabik din. And sa mga susunod na mga panahon ay naniniwala po tayo, lubos tayong sumasampalataya na makapaglilingkod na tayo ayon sa ating sinumpaang tungkulin sa aktual na mga pamamaraan. Kaya binabati ko po kayong lahat at ang inyong pinananabikan na pagtuturo ay ating pong nagampanan. So, tungkulin po natin magbahagi ng ating nalalaman upang ang ating mga kapatid lagi magkaroon ng bahagi sa kabanalan at sa pangako ng Diyos. Ikalawang Pedro 1:4. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Ano po yung pangako na yun? Yun yung ating pinapangarap na kaligtasan na hindi po ibinibigay yun ngayon, gaya ng mga nilalaman ng ating paksa. Kung ang pangako niya ibinigay na ngayon, pwede magsawa ka dun eh. Yung bata, bigyan mo ng laruan na gustong-gusto niya, pag binigay mo agad mga 2 araw lang lagas-lagas na. May sakit tayong sawa eh. Kaya matalino Diyos, yung pangako niyang kaligtasan, sa huli pa yun bibigay. Napakadakilang pangako, kanyang pinagkaloob niya sa atin ang kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Pangako pa lang ang pinagkaloob. Nangangako pa lang eh. Sinabi bang ibinigay na agad? Hindi pa. Nangako pa lang ang Diyos na kung ikaw'y magtitino, ikaw'y magpapakabuti, mayroon kang darating na reward. Yun yung pangako. Yun yung buhay na walang hanggan. Hindi pa binibigay. Pledges pa lang. Pangako pa lang yun. Upang sa pamamagitan ng mga ito'y makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos. Makabahagi. Ibig sabihin, future. Makabahagi pa lang. Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan. Nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. Yun ang kinakailangang matakasan ng tao. Magtanan. Sabihin ni aalis. Yung nagtatanan, maalis yun. Doon sa kabulukan na nasa sanlibutan. So, yun ang pangarap ng Diyos. Na maraming mga minamahal pa niya sa buhay ang makaalam ng kanyang mga aral. Isa nga yan, sa nilalaman ng ating puso't damdamin, sambahayan pa lang tayo. Darating ang panahon, di man mangyari sa panahon natin na makarating tayong iba't ibang mga bansa, tanggapin natin, hanggang doon pa lang tayo. Pero hindi nangangahulugan na kung ngayon man ay hindi tayo nakarating, hindi na tayo totoo. O tila baga parang isipin mong kulang ang ngayong kalagayan. Ibalik mo yan sa katayuan ng ating Panginoong Kristo. Sino ba may gustong magturo ang tao sa buong sanlibutan? Ang Diyos Ama, ang Panginoong Kristo. Tanong, nakarating ba si Kristo physically? Nakarating ba ang kanyang mga apostol sa Japan? O sa iba't ibang mga bansa para sukatin na sila'y example, sila'y mga kahuli-huli na sa lahat, nag-uutos silang pangaral sa sanlibutan, sila pala hindi rin nakarating sa buong sanlibutan. Di ba? Those are enough evidences na hindi ka dapat matigatig, hindi ka dapat malungkot, hindi ka dapat paggalingan ng pagsilangan ng malaking problema na anong nagaganap sa akin? Ako'y kulang, ang aming iglesia ay kulang, hindi kami makapagturo sa ibang bansa, hindi kami totoo. Hindi ganun yun eh. Naramdaman din yan nila Apostol Pablo. Sapagkat doon pa lang sa lugar nila, although may mga pinatutunguhan siyang iba't ibang mga lokal, which is malalapit lang naman, hindi siya tinubuan ng panglulupaypay na siya ay sumapit sa pagtatapos ng kanyang takbo na hindi mo lang nakarating ng Cebu. Di ba? So ngayon, hindi pwedeng batikusin tayo ng ibang tao na gano'n. Tsaka yan po totoo. Nagpapagandahan sila ng lokal sa ibang bansa. Ang laman naman ay puro Pilipino lang din. Naku, i-search nyo yung mga picture ng iba't iba nilang mga lokal. Ang laman din ng kanilang mga chapel Pilipino lang din. Kasi ang mga Pilipino lagalag yan eh. Lagalag. Pag pinagpapauwi yan lahat dito sa Pilipinas, Pilipino lang din lahat yan eh.
Merong mga ibang foreigners, aminado tayo. Sino yun? Napangasawa ng mga mababait na Pilipina. Dahil mga Amerikano, pag nagpunta ka sa Clark, makita mo, may isang matangkad na Amerikano, magandang lalaki, may kasamang isang pandak na Pilipina. Kasi gusto nila yung Pilipina, may asawa ka na, may katulong ka pa. Mapagmahal hospitable nga mga ano Kaya pag may nakita kang miyembro na ibang mga foreigner, asawa lang yun ng Pinay. Kung makapagmalaki, may lokalika kami sa Yugoslavia, puro Pilipino yun. Kumakayabang wagas. Ang antas ng kayabangan kinuha ng taas hanggang sa bumbunan. Pero isa-isahin mo na may mga miyembro nila sa iba't ibang mga lokal puro Pilipino lang din. May capacity sila pero hindi yan nangangahulugan na kung tayo man wala pa doon tayo wala ng pag-asa. Hindi yun ang sukatan. Sinuwi nga na isa sa pinalad na mabuhay sa unang pagkagulaw Nakarating ba siya sa Puerto Princesa man lang? Diba hindi rin. Yung nababasa ng inyong ituro sa sanlibutan para yan sa lahat ng babasa sa mga salit-saling lahi, salit-saling panahon. Not necessarily, pag ikaw nabasa mo, kukunin mo agad yun. Hindi. Diyos nga nagpapatubo. Parang halaman sa iba't ibang mga bansa. Yung kanyang salita, iiral at sisilang, tutubo sa lahat ng dako sa pamamagitan ng kanyang banal na pamamaraan. Hindi natin dapat yun ariin. May mga nag-PPM din sa akin, mga miyembro natin mismo, siguro naapektuhan ng ganang mga pambabatikos, kaya nga mahalaga ituro natin yan. Bakit nga po ba tayo hindi tayo nangangaral sa ibang bansa? Diba? Mga slight injury yan na kinakailangan nating pagka-anak mo, nasasakupan mo, paliwanag natin. Pangarap natin yan. At yan ay magaganap sapagkat gusto ng Diyos na maganap yan. Pero hindi man maganap sa panahon natin, hindi nangangahulugang tayo makasalanan. Hindi pa obre. Huwag nating salubungin ng alon kung tayo maliit na bangka pa lang. Kung tayo balsa pa lang, hindi ka pwedeng pumagit na sa Mediterranean Sea. Hindi ka pwede sa Pacific Ocean pagka ikaw balsa pa lang. Na para lang masabi mong ikaw pantubig dagat lalakas ka ng loob doon. Ibubuga ka ng bagyo pabalik. Ganun lang yun Hindi natin kukontrahin ng katalagahan pa na ipinagkakalob sa atin ng Diyos. So upang makabahagi sa pangako ng mga ibang tao, kinakailangan mong bahaginan ng aral. Ano pa? 1 Timoteo 6:19, pabalik ng 18, ang lingkod na may ipon ng mabuting saligan ay maibigin sa pamimigay. Basahin nga po natin. Na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan. Yan po yung pananampalataya. Tipunin natin, gawin nating investment, mahalin natin. At pag yan naman talagang naging malusog ang katayuan nakapagbabahagi tayo para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Na sila'y magsagawa ng mabuti, sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Yung pamimigay, hindi lamang yan sa material things. Kaya ng mga kapatid natin ngayon, may nagbigay ng cash. So far, puro cash nga lang yata. Yung mga previous years, may mga goods, may mga damit, may mga whatsoever. Hindi lamang materials na ipinamimigay ng kapatiran kundi namimigay din tayo, namamahagi tayo ng kaalaman. At yan ang partikular na pinakamahalagang tungkulin ng mga ngaral. Mamahagi ka ng kaalamang pang-espiritu, tayo po'y mamigay. Kaya na kailangan, pag meron kang pamilya, unang-una, kung binata ka, nangangarap ka magkaroon ng sariling pamilya, pangarapin mo na doon man lang sa circular ng iyong pamilya na ibabahagi mo sa kanila ang kaalamang pang Diyos. Kung paano pinapangarap ng Diyos na ikaw ay makasama niya sa bayang banal, pangarapin mo rin kasama mo yung pamilya. Kinakailangan tayong maging maibigin sa pamimigay. So, pumapasok tayo dun sa 2 dun sa 3, namamalagi, namamahagi. Kaya nang paksatin natin ito ng pasalamat. Ano po yung mga huli?
Ano ang dahilan kung bakit patuloy na nagiging matibay ang bawat kaanib sa IDB? Sa kabila ng mga sagwil at hirap sa paglakad sa daan ng buhay. Hindi naman po nababago yan. Talagang mayroong sagwil, kaya sinabing magpakatibay, nakadesenyo talaga ang buhay. Nang meron kang paggagamitan ng pagiging matibay. Kung laging panatag, ba't kailangan maging matibay? Di ba? So, kaya sinasabing maging matibay. May darating na earthquake, instability, yung hindi stable. Yayanigin ka ng malaking problema na sukat ng hindi pa dumarating sa buhay mo, ngayon mo lang mararanasan. Doon ka malalaman kung ikaw'y matibay. Eh kung hindi pa nangyayari, let us anticipate, let us wait for that. Darating sa iyo ang malalim na pagsubok ng Diyos na sukat ng kapag kakakilala ng Diyos sa iyo kung ikaw ba'y matibay o hindi. Anong dahilan? Dahilan po sa mga talatang ito. Hebreo 3:14, basahin natin. Sapagkat tayo nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatan, matibay. So, hindi basta-basta pag-iingat. Kinakailangan matibay na pag-iingat. Evidently, talagang may ebidensyang nakikita ang Diyos, maging ang ating mga kapwa, maging ikaw sa sarili mo, nakikita mo sa sarili mo, ikaw ay matibay, namamalagi, namamahagi, matibay, lagi magkasama yung tatlo na yan. Matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Kinakailangan yung estado ng init ng pananampalataya hindi nababago. Mula nung ikaw'y bautismohan ka ng edad mo 20, umabot ka ng 92, isa antas niyan. Yung pag-iingat, yung pagiging matibay na alipin ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Lagi ko na ngayon ini-specify, ang Diyos Ama, ipinamana na kasi ng Diyos Ama yung salitang Panginoon kay Kristo. Para si Kristo, hindi maging tao lang. Pansinin nyo, sa lahat ng pages sa Bagong Tipan, hindi na tinatawag na Panginoon ng Diyos Ama. Diyos na, Diyos Ama, yung Panginoon, si Kristo. To verify the leverage of status. Yung pagkakaiba-iba ng level. Diyos Ama, pinakamataas, Panginoong Hesukristo, tapos yung tao. Kaya mali yung sinasabi ng mga iglesia ni Kristo, si Kristo level lang ng tao. Bakit anya hindi alam ni Kristo ang araw ng paghuhukom? Tatawa-tawa pa yun. Bakit? Kasi tao lang siya. Yun ang ginagamit nila. Tao lang anya si Kristo, kaya hindi niya alam. Ang buong paniniwala nila talagang si Kristo parang tayo lang din. Pero sa Biblia, gaya ng mga pahayag, ang kaantasan, ang posisyon ng ating Panginoon sa Kristo bilang anak, siya po'y Panginoon. Nung araw na panahon nila Abraham, ni Moises, ang Panginoon nun ay ang Diyos, sapagkat siya yung leader nun. Ngayon ipinamanan niya yung salitang Panginoon kay Kristo. Para ma-identify natin, hindi tayo malito, hindi nating isipin si Kristo ay tao lang. Yun ang kaibahan ni Kristo sa tao at ang kaibahan naman niya sa Diyos Ama. Kaya sinabi din ni Apostle Pablo, di ba? Ngunit sa ganang atin ay may isa lamang na tunay na Diyos. Mabubura mo ba yun? Yun din ang ginagamit ng Iglesia ni Kristo. May isa lamang. Sa atin, hindi nga natin maituturing na tao ang Panginoong Hesukristo, sapagkat siya Panginoong may pinagdaan ng kaiba sa kalagayan ng tao. Siya dating berbo na nagkatawan tao. Ang walang nakakagawa doon. Kaya tinuturing natin siyang Diyos, ang Panginoon, ngunit ang pinakadakilang Diyos sa lahat ay ang Diyos Ama. Kaya maging panatag tayo doon. Yan ang ating ipamamahagi, maging matibay tayo sa ganon. At tayo ay manatili sa ganong maaliwalas at malinaw na kalagayan.
So, yan po yung nangyari. Bakit gusto ng ating Panginoon Kristo makita ang ating matibay na pananatili? Basahin naman natin ang sinasabi dito sa mga huling talata ng ating pag-aaral. Huling 3 talata. 1 Pedro 4:12 hanggang 13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumarating sa inyo upang kayo subukin. Meron po talagang pagsubok. Nawaring ang nangyayari sa inyo hindi karaniwang bagay. Lahat ng bagay na nagaganap sa atin, na tumitigatig sa ating katatagan, karaniwan ay mga bago. Tulad nitong COVID-19, noong araw wala ito Pero ngayon nagiging matatag tayo. Mas lumalalim yung ating paninindigan at yung ating pag-iingat sa ating pananampalataya. Ayan, sabi. Kundi kayo mga galak sapagkat kayo mga karamay sa mga hirap ni Kristo upang sa pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian naman ay mga galak kayo ng malabis na galak. Ang inihintay ng ating Panginoong Kristo ay tayo maging matatag, panatag, may kagalakan pa rin tayo. Sa kabila ng mga pagsubok na ating pong dinaraanan at dinadanas sa buhay nating kinakasangkapan, ang gusto ng Diyos ay tayo nagagalak pa rin sa paggawa ng mabuti. Nagagalak sa pagiging matibay, nagagalak sa pamamahagi, nagagalak sa pakikipagkaisa at sa pamamalagi. Gaya naman ang sinasabi din dito po sa Santiago 5:8, may kinalaman sa ating pagiging matibay. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso. Puso ang talagang pinagtitibay sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Gaya nga po ng ating sinasampalatayanan, ang pagpunta sa langit ay hindi sa panahong ikaw ay namatay. Hintayin natin ang pagparito ng ating Panginoon at yan ay malapit na. Kaya ang hinihiling po sa atin, pinapangarap ng Diyos Ama at ng ating Panginoong Kristo sa kanilang pagtutulungan, maging matibay tayo.